10 taon ng pawis, dugo at pagtitiis para sa pamilyang itinuring kong langit. Ngunit isang malutong na sampal at pagtataksil pala ang magiging sukli. Habang ako ay nagpapakapagod sa ospital, ang asawa ko at biyenan ay nagpapakasasa sa perang pinaghirapan ko kasama ang ibang babae. Tapos na ang pagiging martir ni Maya. Ngayon, kukunin kong muli ang lahat. Iiwan ko kayong duguan sa kahirapan at lilipad ako patungo sa laya na hindi nyo kailanman maaabot. Kaya nyo kayang mabuhay kung ang tanging sandigan nyo ay wala na. Huwag kang mag-alala, Renato. Hanggat hawak mo siya sa leeg, hindi mawawala ang perang pambili mo ng bagong motor at pati na rin ang singsing na ibibigay mo sa babae mo. Hayaan mong magpakapagod ang tangang iyan sa ospital para naman siyang hindi napapagod maging tagatustos natin. Ang boses ni Nanay Ising ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwas sa katahimikan ng hapon. Sa labas ng pinto, nakatayo si Maya, pagod at hulas mula sa 16 na oras na duty sa ospital bilang isang nurse. Sa kanyang mga kamay ay bitbit niya ang 2 mabigat na supot ng groceries at ang mamahaling gamot para sa maintenance ng kanyang biyenan na halos ikalahati ng kanyang overtime pay. Ang kanyang uniforme ay may mantsa pa ng antiseptic at ang kanyang mga paa ay tila lulubog na sa semento dahil sa sobrang pagod. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho nang marinig ang pag-amin ng pagtataksil ng kanyang asawa mula sa bibig mismo ng kanyang biyenan. Dahan-dahang binitawan ni Maya ang mga plastik na supot sa sahig. Walang anumang tunog ng pagbagsak, kundi ang marahang paglapat ng plastik sa malamig na tiles. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, tila may isang malaking tipak ng yelo ang tuluyang nagkadurog-durog. Ang kanyang mga daliri, na kanina lang ay mahigpit na nakakapit sa plastik, ay nagsimulang manginig at ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa biglaang pagsikip ng kanyang lalamunan. Pinihit niya ang hawakan ng pinto at pumasok sa loob. Ang ingay ng tawanan ni Renato at Nanay Ising sa kusina ay biglang napatid, na tila isang pelikulang biglang pinutol ang kuryente. Ang mukha ni Renato ay namutla, habang si Nanay Ising naman ay mabilis na nag-iba ng anyo mula sa mapanuring ngiti patungo sa isang mapanghamong tingin. "Nandyan ka na pala, Maya. Bakit hindi ka man lang kumatok?" Ang tanong ni Nanay Ising ay puno ng pagmamataas. Tila siya pa ang naagrabyado sa biglaang pagdating ng manugang. Hindi sumagot si Maya. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Renato, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin sa hirap at ginhawa, ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat sentimong kinikita niya para lamang guminhawa ang buhay nito. Ang singsing, Renato, ang pera para sa gamot ni nanay. Ibinili mo ng singsing para sa ibang babae. Ang boses ni Maya ay mahina, halos isang bulong, ngunit puno ng bigat na tila kayang magpaguho ng buong bahay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at masakit. Bawat pintig ay tila isang paalala ng kanyang katangahan. "Maya, let me explain. Hindi iyon ang ibig sabihin ni nanay." Nauutal na sagot ni Renato habang pilit na iniiwas ang tingin. Ngunit bago pa man makahakbang si Maya, mabilis na pumagitna si Nanay Ising. Sa isang iglap, ang hangin ay nahati ng isang mabilis na paggalaw. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maya. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng nakabibihing katahimikan. Napalingon ang ulo ni Maya sa lakas ng impact. Ang kanyang pisngi ay agad na uminit at namula. Ngunit mas masakit ang tila pagkapunit ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang tainga ay nagmamasid sa sariling tibok ng puso. At ang lasa ng bakal mula sa bahagyang pagputok ng kanyang labi ay humalo sa kanyang laway. "Huwag mong pagtaasan ng boses ang anak ko sa harap ko." Sigaw ni Nanay Ising. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Wala kang karapatang magreklamo. Dito ka nakatira. Pamilya mo kami. Tungkulin mong magbigay." Tumingin si Maya kay Renato.
Nagbabaka sakaling makakakita ng kahit katiting na pagtatanggol o pagsisisi. Ngunit ang kanyang asawa ay nanatiling nakatayo roon, nakayuko at walang kibo. Isang duwag na nagtatago sa likod ng saya ng kanyang ina habang ang babaeng nagpapakain sa kanya ay dinudurog sa harap niya. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na itinago ni Maya sa kanyang puso ay tuluyang napatid. Ang init sa kanyang pisngi ay tila naging apoy na nagbigay ng liwanag sa kanyang naguguluhang isipan. Sa gitna ng sakit at pagkapahiya, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa kanyang loob. Isang malamig at matalim na katiyakan. Dahan-dahang hinawakan ni Maya ang kanyang namamagang pisngi. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Pagkatapos ay sa kanyang asawa na may mga matang tila nakakakita na ng mga estranghero sa halip na pamilya. Ang katahimikan ni Maya ay mas nakatatakot kaysa sa anumang pagsabog ng galit. Sa kanyang isip, muling bumalik ang imahe ng dokumentong nakatago sa loob ng kanyang locker sa ospital. Ang visa na magdadala sa kanya sa Canada. Ang pagkakataong matagal na niyang pinag-iisipan kung itutuloy ba niya o hindi dahil sa pagmamahal sa pamilyang ito. Ngunit ngayon, ang pag-aalinlangan ay naglaho na kasabay ng bawat patak ng kanyang dignidad na tinangkang apakan ng mga taong ito. Salamat sa sampal na ito, nanay. Ang matipid na sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Tuyot at walang emosyon. Dahil dito, sa wakas ay nagising na ako sa mahabang panaginip na ito. Tumalikod si Maya at dahan-dahang umakyat sa hagdan patungo sa kanilang silid. Bawat hakbang niya ay tila isang paglayo sa 10 taon ng pagtitiis. Iniwan niya ang dalawang mag-ina na nakatayo sa kusina. Hindi alam na ang bawat segundong lumilipas ay ang huling mga sandali ng kanilang marangyang buhay na nakasandal sa balikat ng babaeng kanina lang ay itinuring nilang basura. Sa loob ng madilim nilang kwarto, umupo si Maya sa gilid ng kama. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay naroon pa rin, tila isang selyo ng kanyang kalayaan. Sa ilalim ng unan, kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang isang litrato ng kanyang yumaong ama. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang diwa. Isang tanong na alam niyang siya lamang ang makakasagot. Hanggang kailan mo hahayaang ubusin ka ng mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyong pagkatao? Ang katahimikan ay hindi laging nangangahulugan ng kapayapaan. Madalas, ito ang hudyat ng isang paparating na unos na kayang tumibag kahit sa pinakamatibay na pundasyon. Nang sumunod na umaga, nagising si Maya na wala ang karaniwang bigat sa kanyang dibdib na dulot ng pilit na pag-unawa. Sa halip, isang malamig na kamanhiran ang bumalot sa kanya. Tila isang baluti na hindi kayang tustasin ng anumang masakit na salita. Hindi siya bumangon ng maaga upang magluto ng sinangag at tuyo para kay Renato. Hindi rin niya inihanda ang mainit na tubig para sa paligo ni Nanay Ising. Nanatili siyang nakahiga, nakatitig sa kisame ng kwartong 10 taon niyang itinuring na kanlungan. Ngunit ngayon, ay tila isang selda na lamang ng kanyang mga pangarap. Narinig niya ang pagpihit ng hawakan ng pinto. Pumasok si Renato. Ang kanyang mukha ay bakas ang pagkailang, ngunit pilit na nagpapakita ng pag-aalala. Lumapit ito sa gilid ng kama at nagtangkang hawakan ang kanyang balikat. Ang bawat daliri nito na dumampi sa tela ng kanyang damit ay tila apoy na nagpapakulo sa dugo ni Maya. Isang pakiramdam ng labis na pagkasuklam na hindi niya akalaing mararamdaman para sa lalaking minahal niya ng buong puso. Maya, mahal, pasensya na sa nangyari kagabi. Alam mo naman si nanay, mabilis lang uminit ang ulo pero mahal ka noon. Ang malambing na tinig ni Renato ay tila isang lason na binalutan ng asukal. Huwag ka nang magtampo. May kailangan sana akong sabihin sa'yo. Iyong tungkol sa business na sinasabi ko, kailangan ko lang ng kaunting dagdag
para sa down payment ng pwesto. Alam kong may naitabi ka pa mula sa bonus mo. Dahan-dahang bumangon si Maya at hinarap ang kanyang asawa. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay kinakitaan niya ng kinabukasan, ngunit ngayon ay tila dalawang madilim na butas na lamang ng kasinungalingan. Wala siyang nakitang pagsisisi, tanging kasakiman lamang at ang pangangailangang makuha ang kanyang gusto. Wala na akong pera, Renato, ang sagot ni Maya. Ang boses niya ay patag at walang anumang emosyon na tila binabasa lamang ang isang listahan ng mga gamot. Naibayad ko na sa mga utang ni nanay, sa kapitbahay at sa maintenance niya. Kung gusto mo ng puhunan, humanap ka ng trabaho. Ang mukha ni Renato ay biglang nagbago. Ang kaninang tamis ng pananalita ay napalitan ng pagkairita. Ano bang nangyayari sa'yo? Isang sampal lang, naging ganyan ka na. Ang dami mong sinasabi. Tungkulin mo bilang asawa na suportahan ako. Hindi kumibo si Maya. Tumayo siya at nagsimulang mag-ayos ng kanyang sarili para sa pagpasok sa ospital. Bawat kilos niya ay may tiyak na layunin. Kinuha niya ang kanyang bag at hinarap ang asawa na ngayon ay nakatayo na sa kanyang harapan. Tila hinaharangan ang kanyang daraanan. Ang tungkulin ay para sa mga taong marunong rumespeto, Renato. At simula ngayon, huwag mo na akong hihingan ng kahit isang sentimo. Sabi ni Maya, bago siya lumabas ng kwarto, iniwan ang asawang nakanganga sa gulat. Sa kusina, naratnan niya si Nanay Ising na nakaupo sa hapag, naghihintay ng pagsisilbi. Nang makita siya nito, agad na nagsimula ang talim ng dila ng matanda. Oh, akala ko ba nurse ka? Bakit ang bagal mo yatang kumilos? Nasaan ang almusal ko at iyong gamot ko? Bakit hindi mo pa inilalabas? Huminto si Maya sa harap ng kanyang biyenan. Inilapag niya sa mesa ang supot ng gamot na binili niya kahapon. Ang supot na naging dahilan ng kanyang pananakit. Nariyan ang gamot mo, nanay. At tungkol sa almusal, may kanin at itlog sa ref. Marunong ka namang magbukas ng kalan, hindi ba? Ang katahimikan sa kusina ay tila naging isang pisikal na bigat. Hindi makapaniwala si Nanay Ising sa naririnig. Mula sa manugang na dati ay tila isang tupa sa kailiman ng kanyang mga kamay. Bago pa makasigaw ang matanda, mabilis na lumabas si Maya ng bahay. Pagdating sa ospital, ang bawat pasilyo na kanyang dinaraanan ay tila naging mas maliwanag. Sa loob ng kanyang locker, kinuha niya ang isang makapal na folder. Dito nakatago ang lahat ng mga dokumento ng bahay na tinitirhan nila. Isang pamana mula sa kanyang yumaong ama na hindi kailanman nalaman ni Renato dahil sa tiwalang ibinigay niya noon. Binasa niya ang bawat pahina, ang bawat salita ng batas na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang bawiin ang lahat. Ngunit habang nagpapahinga sa kalagitnaan ng kanyang shift, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang pakiramdam ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Hello, is this Mrs. Maya Salvador? Ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya ay formal at seryoso. Tumatawag po kami mula sa Solid Bank. Gusto lang po naming i-verify ang application para sa second mortgage ng inyong property sa Quezon City. Kasama niyo po ba ang asawa niyo ngayon? Napatigil ang mundo ni Maya. Ang property na binabanggit ay ang bahay na tanging siya lamang ang may-ari. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang kanyang tuhod ay tila ng hina. Pilit na kumakapit sa gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Mortgage! Wala po akong ina-applyan na mortgage. Ang nanginig na sagot ni Maya. Pero ma'am, nandito po ang asawa niyo, si Mr. Renato Salvador, at may dala siyang special power of attorney na may pirma niyo. Sinusubukan niya pong ilabas ang pera ngayong hapon din. Ang tiwala ay parang isang pirasong kristal. Kapag nabasag, kahit anong pilit na pagdikit, mananatiling bakas ang mga lamat ng pagkakanulo na kailanman ay hindi na mabubura.
Napatigil ang paghinga ni Maya habang hawak ang telepono sa loob ng tahimik na silid ng mga nurse. Ang boses ng bank teller ay tila isang hatol ng kamatayan sa huling natitirang respeto niya para kay Renato. Hindi sapat ang pambababae nito. Hindi sapat ang paglustay sa kanyang pinaghirapan. Ngayon, pati ang bubong na nagbibigay sa kanila ng silungan. Ang tanging alaala ng kanyang ama ay tatangkain nitong nakawin sa pamamagitan ng panlilinlang. Ma'am, nandyan pa po ba kayo? Ang tanong sa kabilang linya. Huwag niyong itutuloy ang transaksyon. Ang mariing sagot ni Maya, ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Papunta na ako dyan. At pakiusap, huwag niyo siyang hayaang makaalis. Kumaripas ng takbo si Maya palabas ng ospital, hindi alintana ang pagod na nanunuot. At sa kanyang mga kalamnan, sa loob ng sasakyan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang bawat hininga niya ay may kasamang panalangin na sana ay umabot siya. Nang makarating sa bangko, nakita niya si Renato na nakaupo sa tapat ng isang mesa, kampanting nakangiti. Habang hinihintay ang perang, akala niya ay mapapasa kamay niya. Ang tunog ng mga yabag ni Maya sa makintab na sahig ng bangko ay tila isang martilyo na nagpapatahimik sa paligid. Nang lumingon si Renato at makita ang kanyang asawa, ang nangiti sa mga labi nito ay agad na napalitan ng hilahil. Ang kulay sa kanyang mukha ay naglaho, tila isang pinturang nabura ng malakas na ulan. Maya, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Renato habang pilit na itinataas ang isang folder upang itago ang mga dokumento. Hindi siya sinagot ni Maya. Hinarap niya ang bank manager at inilapag sa mesa ang kanyang orihinal na titulo ng lupa at ang kanyang birth certificate. Ako ang nag-iisang may-ari ng property na ito at ang pirma sa special power of attorney na hawak ng lalaking yan ay peke. Hindi ko kailanman binigyan ng kapangyarihan ang asawa ko na isangla ang bahay ko. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging mabigat. Ang titig ni Maya kay Renato ay puno ng puot at matinding pagkadismaya. Umuwi ka na, Renato, bago ko pa maisipan na tawagin ang mga pulis at ipakulong ka sa harap ng lahat ng taong ito. Walang nagawa si Renato kundi ang tumayo at lumabas ng bangko na tila isang basang sisiw. Ngunit para kay Maya, ang tagumpay na yon ay walang tamis. Ang sakit ay tila isang malalim na sugat na patuloy na bumubukas. Pagbalik sa ospital upang tapusin ang kanyang shift, pumasok si Maya sa silid ni Aling Rosa. Isang matandang pasyenteng mag-isa na lamang sa buhay, ngunit laging may ngiti sa mga labi. Habang inaayos ni Maya ang swero ng matanda, naramdaman niya ang marahang paghawak nito sa kanyang kamay. Anak, ang iyong mga mata ay tila isang dagat na puno ng bagyo, mahinang sabi ni Aling Rosa. Huwag mong hayaang lunurin ka ng lungkot. Ang ibong nakakulong, kahit busog sa pagkain, mamamatay pa rin sa lungkot kung hindi makakalipad. Minsan, ang pag-alis ay hindi pagtakas, kundi ang tanging paraan upang mabuhay. Ang mga salitang yon ay tila isang haplos sa sugatang puso ni Maya. Pinigil niya ang kanyang mga luha at tumango. Salamat po, Aling Rosa. Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay balot ng tensyon, pumasok si Maya sa isang internet cafe. Binuksan niya ang kanyang email at doon, ang liham na matagal na niyang hinihintay ay lalong nagpaningning sa kanyang mga mata. Your permanent resident visa has been approved. Please submit your passport for stamping. Ito na ang kanyang pintuan patungo sa kalayaan. Nagsimula siyang mag-withdraw ng kanyang sariling ipon mula sa kanyang personal na account na hindi alam ng kanyang asawa. Inayos niya ang lahat ng kanyang mga legal na dokumento at inilagay sa isang lihim na envelope. Pag-uwi sa bahay, nadatnan niya si Nanay Ising na nagbubungkal sa kanyang mga gamit sa sala. Tila may hinahanap na mahalagang bagay. Ang matanda
ay tila hindi na nahiya sa kanyang ginagawa. Nasaan ang mga alahas na ibinigay ni Renato sa'yo noong kasal nyo? Kailangan ko ng pera para sa handa sa fiesta. Ang bulyaw ni Nanay Ising nang makita siya. Wala na ang mga yon, Nanay. Naibenta ko na para pambayad sa kuryente na nakalimutan niyo ring bayaran. Malamig na sagot ni Maya habang diretso siyang pumasok sa kanyang kwarto at inilak ang pinto. Sa loob ng kanyang silid, kinuha ni Maya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng sahig. Isang lihim na taguan na siya lang ang nakakaalam. Doon niya inilalagay ang kanyang passport at ang mga dokumento para sa Canada. Ngunit sa kanyang pagod, hindi niya napansin na ang pintuan ay hindi pala tuluyang nakalock dahil sa sira nitong trangka. Nang lumabas si Maya upang kumuha ng tubig, dahan-dahang pumasok si Nanay Ising sa loob ng kwarto. Dala ng kanyang matinding kuryosidad at kasakiman. Sinimulan nitong halughugin ang bawat sulok, bawat drawer, hanggang sa mapansin nito ang isang bahagyang nakaangat na bahagi ng kahoy sa ilalim ng kama. Gamit ang isang kutsilyo, binungkal ng matanda ang sahig hanggang sa lumitaw ang envelope na kulay kape. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay nanginig habang binubuksan ang laman nito. Doon, nakita niya ang asul na passport ni Maya at ang isang papel na may malaking tatak ng maple leaf at ang salitang Canada. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Ising. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Aalis ka? Iiwan mo kami? Ang bulong niya sa sarili, habang ang takot na mawalan ng tagatustos ay nagsimulang lumamon sa kanyang isipan. Sakto namang pagpasok ni Maya sa kwarto, nakita niya ang kanyang biyenan, na hawak-hawak ang kanyang passport at ang visa confirmation letter. Ang baso ng tubig sa kamay ni Maya ay tila lalong naging mabigat at ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila isang bombang handa nang sumabog. Akala mo ba ay makakatakas ka? Akala mo ba ay hahayaan kitang iwan kami pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo? Ang tinig ni Nanay Ising ay puno ng lason. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang iwinagayway ang asul na passport at ang papel ng visa ni Maya. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa dangal ni Maya, na nakatayo lamang sa may pinto, bit-bit pa rin ang baso ng tubig na kanina lang ay tila napakagaan. Ngunit ngayon ay tila kasing bigat na ng isang malaking bato. Dahan-dahang inilapag ni Maya ang baso sa maliit na mesa sa gilid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng gulo, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, isang kalmadong nakuha niya mula sa maraming taon ng pag-aalaga sa mga pasyenteng malapit na sa kamatayan. Ibigay niyo sa akin yan, Nanay. Hindi niyo pag-aari ang mga iyan. Ang sabi ni Maya, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Hindi ko pag-aari. Pagkatapos mong pakinabangan ang apelyido ng anak ko, sasabihin mong hindi ko ito pag-aari. Ang singhal ng matanda, habang lalong hinihigpitan ng hawak sa mga dokumento hanggang sa malukot ang mga ito. Renato, Renato, halika rito. Tingnan mo ang ahas na pinapakain natin. Pumasok si Renato sa kwarto, hinihingal at naguguluhan. Nang makita niya ang hawak ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ngunit sa halip na sumigaw o magalit ng pisikal, isang kakaibang pagbabago ang nakita ni Maya sa kanyang asawa. Ang galit sa mukha nito ay biglang napalitan ng isang mapanlinlang na lungkot. Maya, totoo ba ito? Iiwan mo ako? Iiwan mo ang pamilya natin? Ang tanong ni Renato, ang kanyang boses, ay tila isang sugatang aso na humihingi ng awa. Lumapit siya kay Maya at pilit na hinawakan ang mga kamay nito. Akala ko ba ay nagkakaintindihan na tayo? Alam kong nagkamali ako, pero ginagawa ko naman ang lahat para magbago, hindi ba? Ang haplos ni Renato sa kanyang balat ay tila isang madulas na putik na gustong hugasan ni Maya agad-agad. Nararamdaman niya ang pagkukunwari sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Huwag na nating lokohin ang isa't isa, Renato. Ang sagot ni Maya
habang binabawi ang kanyang kamay. Hindi, Maya. Pakinggan mo ako. Pagmamakaawa ni Renato. Mamayang gabi, mag-usap tayo. Lalabas tayo, kakain sa labas. Gaya ng dati, mag-umpisa tayong muli. Pakiusap, bigyan mo ako ng huling pagkakataon bago mo ituloy ang plano mong iyan. Sa kabila ng kanyang pagkamuhi, isang bahagi ni Maya ang gustong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng mag-inang ito para lamang mapanatili ang kanilang tagatustos. Tumango siya ng bahagya. Sige, mag-usap tayo mamayang gabi. Nang gabi ring iyon, dinala siya ni Renato sa isang medyo marangyang restaurant, isang lugar na matagal na nilang hindi napupuntahan dahil sa kakulangan ng pera ni Renato. Ang bawat kilos ni Renato ay puno ng pag-iingat. Hinihila ang upuan para sa kanya, pinupuri ang kanyang ganda, at inaalala ang mga masasayang alaala ng kanilang nakaraan. Ngunit sa gitna ng hapunan, inilabas ni Renato ang isang folder. Mahal, bago nating ituloy ang masayang gabi na ito, may hihilingin lang sana ako. Isang pirma lang. Para ito sa loan sa opisina, kailangan lang ng witness na asawa para mapabilis ang release ng pondo. Kapag nakuha ko ito, pangako, hindi mo na kailangang mag-overtime sa ospital. Ako na ang bahala sa lahat. Tiningnan ni Maya ang dokumento. Hindi ito witness form. Ito ay isang waiver na nagbibigay kay Renato ng karapatang gamitin ang kanyang mga assets bilang collateral sa isang pribadong pautang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Kinuha niya ang ballpen at mabilis na pumirma sa huling pahina. Pagkatapos ay isinara ang folder. Ayan Renato, pirmahan na, sabi ni Maya habang ibinibigay ang folder. Hindi alam ni Renato na sa halip na ang kanyang pangalan, ang isinulat ni Maya sa espasyo ng pirma ay ang mga salitang, "Tayo ay tapos na." Salamat, mahal. Alam ko talagang hindi mo ako matititiis. Ang masayang sabi ni Renato habang itinatago ang folder sa kanyang bag, hindi man lang binuklat ang huling pahina dahil sa sobrang kumpiyansa. Pagkatapos ng hapunan, nagdahilan si Maya na kailangan niyang dumaan sa botika. Habang nakasakay sa tricycle, napansin niya ang sasakyan ni Renato na lumiko sa isang madilim na kalsada malapit sa kanilang subdivision. Sa halip na dumiretso pa uwi, pinatigil ni Maya ang tricycle sa malayo at dahan-dahang lumakad patungo sa kanto. Doon, sa ilalim ng isang malamlam na ilaw ng poste, nakita niya si Renato. Hindi ito nag-iisa. Nakayakap sa kanya ang isang babaeng mas bata, nakasuot ng maikling damit at tumatawa habang hinahaplos ang mukha ni Renato. Nakuha mo ba ang pirma ng matanda mong asawa? Ang tanong ng babae na narinig ni Maya dahil sa katahimikan ng gabi. Siyempre. Konting acting lang, konting bola, pirma agad ang tanga. Ang sagot ni Renato bago niya hinalikan ng babae ng mariin. Ang bawat salita ni Renato ay tila isang karayom na paulit-ulit na itinutusok sa puso ni Maya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng luha, wala ng sakit. Tanging isang tuyot na pagtanggap na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay itinapon lamang sa basurahan. Dahan-dahang kinuha ni Maya ang kanyang telepono at kinuhanan ng litrato ang dalawa. Ang tunog ng pag-click ng kamera ay tila isang hatol na nagtatapos sa 10 taon ng kasinungalingan. Tumalikod si Maya at lumakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila nagiiwan ng bigat sa lupang kanyang dinaraanan. Sa kanyang pag-uwi, nadatnan niya si Nanay Ising sa sala, tila naghihintay ng magandang balita mula sa kanyang anak. "Oh, kamusta ang usapan niyo? Pinirmahan mo ba?" Ang tanong ng matanda. Ang mga mata ay nagniningning sa pag-asang magkakapera na naman sila. Hindi sumagot si Maya. Pumasok siya sa kanyang kwarto at sinimulang ilagay ang kanyang mga mahahalagang gamit sa isang maliit na backpack. Ang kanyang passport at visa na pilit na binawi ni Renato kanina ay wala na sa kanyang drawer.
Alam niyang itinago ito ng matanda. Ngunit habang nag-aayos siya, isang kaluskos ang narinig niya mula sa kisame ng kanilang kwarto. Isang lumang kahon ang tila nahulog mula sa atik dahil sa mga daga. Nang buksan ni Maya ang kahon, tumambad sa kanya ang isang lumang notebook ng kanyang ama. At sa loob nito, nakita niya ang isang susi at isang sulat na hindi niya inaasahang makikita. Ang sulat ay may petsang 1 linggo bago mamatay ang kanyang ama. At ang nilalaman nito ay nagpaliwanag sa isang lihim na hindi kailanman binanggit sa kanya. Isang lihim na magbabago sa lahat ng plano ni Renato at Nanay Ising. Ang bawat masayang himig ng banda at ang malakas na hiyawan ng mga tao sa labas ay tila isang malupit na biro para sa isang pusong nagdurusa sa gitna ng karangyaan ng kapistahan. Ang araw ng fiesta ay dumating na may kasamang matinding ingay ng mga trompeta at ang amoy ng litson na humahalimuyak sa buong subdivision. Para sa pamilya Salvador, ito ang araw ng kanilang pagpapakitang tao. Ngunit para kay Maya, ito ang araw ng kanyang huling pagtitiis. Ang bawat dekorasyong kanyang isinabit at ang bawat putahing kanyang niluto ay tila mga pako na lalong nagbabaon sa kanya sa isang buhay na nais na niyang lisanin. Sa gitna ng malaking hapagkainan, nakaupo si Nanay Ising na tila isang reyna. Suot ang kanyang pinakamagarang damit na binili gamit ang perang ipinadala ni Maya para sana sa kanyang insurance. Naroon din si Renato, nakangisi at nakikipag-inuman sa mga kaibigan. Ipinagmamalaki ang bagong negosyo na papasukan niya gamit ang perang akala niya ay malapit na niyang makuha. Alam niyo ba, itong si Maya ay napakaswerte sa anak ko. Ang malakas na anunsyo ni Nanay Ising sa harap ng kanilang mga bisita at kapitbahay. Kahit nurse siya, kung hindi dahil sa pag-aaruga at pag-intindi ni Renato, baka kung saan na siya pinulot. Ang kaso lang, 10 taon na silang kasal, wala pa ring apo na maibigay sa akin. Baka dahil masyadong malamig ang dugo o baka naman, alam nyo na, baog. Ang mga bisita ay nagbulungan, ang iba ay nagpakita ng mapait na ngiti, habang ang iba naman ay tahimik na naawa kay Maya. Nakatayo si Maya sa gilid, hawak ang isang malaking bandahado ng pansit. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig, at ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang malakas na sampal na narinig ng buong barangay. Tiningnan niya si Renato. Umaasang itatama nito ang maling paratang. Ngunit ang kanyang asawa ay tumawa lamang at uminom ng alak. Tila sumasang-ayon sa bawat insulto ng ina. Pasensya na po kayo, nanay. Ang mahinang tugon ni Maya habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Baka po kasi ang Diyos ay naghihintay lang ng tamang panahon o baka naman ayaw niyang magkaroon ng bata sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Ang tawanan sa hapag ay biglang napatid. Ang mukha ni Nanay Ising ay namula sa galit. Ngunit bago pa ito makasagot, mabilis na tumalikod si Maya at pumasok sa loob ng bahay. Nagdiretso siya sa silid kung saan niya natagpuan ang notebook ng kanyang ama kagabi. Sa loob nito, nabasa niya ang isang lihim na hindi niya inaasahan. Ang bahay na tinitirhan nila ay may isang nakatagong vault sa loob ng dingding sa likod ng malaking litrato ng kanyang ama sa attic. At sa vault na yon, nakatago ang tunay na titulo ng lupa na may restriction clause na nagsasabing hindi maaaring isangla o ibenta ang bahay hanggat hindi umaabot ang apo ni Maya sa edad na 21. Isang proteksyon na inihanda ng kanyang ama laban sa mga mapagsamantalang tao gaya ni Renato. Alam ni Maya na ito ang tamang pagkakataon. Habang ang lahat ay abala sa pagkain at inuman sa labas, dahan-dahan siyang umakyat sa attic. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na hagdan ay tila isang lihim na susing bumubukas. Inalis niya ang alikabok sa lumang litrato ng kanyang ama at nakita ang isang maliit na bakal na pinto. Gamit ang susing nahanap niya sa notebook, binuksan niya ang vault. Sa loob, naroon ang lahat.
ang orihinal na titulo, ang mga hiyas ng kanyang ina na akala niya ay nawala na, at ang isang sulat na nagsasabing, "Para sa iyong kalayaan, anak." Ngunit higit sa lahat, doon niya nakita ang kanyang passport at visa na itinago pala ni Nanay Ising sa loob ng vault na ito, matapos nitong makuha ang susi sa drawer ni Maya noong nakaraang araw. Ang matanda pala ay matagal nang alam ang tungkol sa vault na ito, ngunit hindi mabuksan. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang niyayakap ang kanyang passport. Ang bawat patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi ay tila isang paghuhugas sa lahat ng sakit. Hindi na siya maghihintay pa ng bukas. Bumaba siya ng hagdan ng may panibagong lakas. Nadatnan niya si Renato sa sala, medyo lango na sa alak at may hawak na folder. "Maya, bakit ganito ang nakasulat dito? Tayo ay tapos na? Ano bang kalokohan ito?" Ang bulyaw ni Renato. Habang iwinagayway ang dokumentong pinirmahan ni Maya sa restaurant, tiningnan siya ni Maya nang may halong pait at katuwaan. "Iyan ang katotohanan, Renato. Tapos na tayo. At ang bahay na ito, hinding-hindi mo ito makukuha." "Anong sinasabi mo? Akin ang bahay na ito dahil asawa kita." Sigaw ni Renato habang sinusubukang lapitan si Maya. "Hindi sa'yo ang lahat, Renato. Kahit kailan, hindi naging sa'yo ang puso ko at ang bahay na ito." Sabi ni Maya habang mabilis na lumabas ng pinto patungo sa kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho siya palayo sa ingay ng fiesta, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe ang bumungad sa kanya na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. "Your flight to Toronto is confirmed for tonight, 11 p.m. Please be at the airport 3 hours before departure." Napatingin si Maya sa orasan ng sasakyan. 8:00 na ng gabi. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na handa ng lumipad. Ngunit sa kanyang pagtingin sa rearview mirror, nakita niya ang isang sasakyang mabilis na sumusunod sa kanya. Isang sasakyang pamilyar ang plaka. Ang sasakyan ni Renato. "Maya, itigil mo ang sasakyan. Papatayin kita kapag nakuha kita. Ibigay mo sa akin ang titulo at ang passport mo." Ang boses ni Renato, na umaalingaw-ngaw mula sa speaker ng telepono, ay puno ng puot at desperasyon. Tila isang hayop na nasugatan at pilit na kumakawala. Sa rearview mirror, nakikita ni Maya ang mga ilaw ng sasakyan ni Renato na mabilis na lumalapit, humaharurot sa gitna ng madilim na kalsada. Ang tunog ng mga gulong na kumakiskis sa aspalto sa bawat kurbada ay tila isang babala na ang kanyang kalayaan ay maari pang bawiin sa isang iglap. Ngunit sa loob ng kanyang sasakyan, nanatiling kalmado si Maya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding determinasyon. Sa kanyang tabi, ang asul na passport at ang orihinal na titulo ng bahay ay tila nagbibigay sa kanya ng init sa gitna ng malamig na gabi. "Tapos na ang hapunan niyo, Renato." Ang mahinang bulong ni Maya sa sarili habang tinatapakan ang pedal ng gas. "Iyan na ang huling pagkaing titikman niyo mula sa aking mga kamay." Hindi nagdiretso si Maya sa airport. Alam niyang hahabulin siya roon ni Renato at gagawa ng eksena. Sa halip, lumiko siya patungo sa isang maliit na kalsada na patungo sa isang pribadong terminal na malapit sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Habang nagmamaneho, muling nag-flashback sa kanyang isip ang hitsura ni Renato at Nanay Ising kanina sa fiesta. Mga taong nagpapakasasa sa kanyang pagod, mga taong itinuring siyang kasambahay sa sarili niyang bahay. Ang bawat tawa nila, bawat panglalait at bawat sampal ay tila mga anino na unti-unting naglalaho sa dilim ng kalsada. Sa isang mabilis na maniobra, pumasok si Maya sa gate ng isang warehouse na pag-aari ng isang kaibigang abogado. Bago pa man makapasok ang sasakyan ni Renato, ang malaking bakal na pinto ng warehouse ay dahan-dahang sumara na lumilikha ng isang malakas at mabigat na tunog ng paglapat ng bakal sa semento. Huminto ang sasakyan ni Renato sa labas ng gate. Narinig ni Maya ang malakas na pagpalo ni Renato sa bakal na pinto.
at ang kanyang mga sigaw na puno ng pagmumura. Ngunit ang lahat ng yon ay tila naging malayo at walang kabuluhan. Sa loob ng warehouse, naghihintay ang isang taxi na magdadala sa kanya sa airport gamit ang ibang ruta. Bago siya lumipat ng sasakyan, kinuha ni Maya ang isang maliit na folder na iniwan niya sa driver's seat. Sa loob nito ay ang susi ng bahay at isang sulat para kay Renato. Ibinigay niya ito sa tauhan ng warehouse upang ihatid sa kanilang bahay kinabukasan. Ito na ang huling regalong matatanggap nila mula sa akin, ang sabi ni Maya sa kanyang sarili. Habang lula ng taxi patungo sa airport, tinitingnan ni Maya ang mga ilaw ng lungsod ng Maynila na unti-unting lumiliit. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na sa wakas ay nakalaya sa isang madilim at masikip na hawla. Ang bawat hininga niya ay puno ng amoy ng kalayaan. Isang amoy na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon. Pagdating sa airport, ang malamig na hangin ng aircon at ang ingay ng mga taong nagmamadali ay tila isang himig ng bagong simula. Habang nakapila sa check-in counter, tiningnan ni Maya ang kanyang mga kamay. Wala na roon ang kanyang singsing sa kasal. Iniwan niya ito sa ibabaw ng hapagkainan sa gitna ng fiesta, sa gitna ng lahat ng dumi at tira-tirang pagkain. Nang iabot niya ang kanyang passport sa officer, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Toronto, Canada, ang sabi ng officer habang tinatatakan ng kanyang boarding pass. Opo, sa wakas uuwi na ako sa sarili ko, ang sagot ni Maya. Habang naglalakad siya patungo sa boarding gate, hindi niya mapigilang lumingon sa huling pagkakataon. Alam niyang sa mga sandaling ito, pabalik na si Renato sa kanilang bahay. Dala ang galit at pag-asang makukuha pa rin niya ang lahat. Ngunit ang hindi alam ni Renato, ang bahay na kanyang babalikan ay hindi na sa kanya. Kinabukasan paggising ni Renato at Nanay Ising mula sa kanilang kalasingan, ang buong bahay ay balot ng isang nakabibihing katahimikan. Walang amoy ng kape, walang tunog ng kawali. Ang tanging nadatnan nila sa sala ay ang bukas na pinto ng attic at ang selyadong folder na iniwan ni Maya. Dahan-dahang binuksan ni Renato ang folder at doon, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang isang legal na dokumento mula sa isang bangko at sa isang law firm. Ang bahay ay hindi na sa kanila. At ang mas masakit na katotohanan, ang lahat ng kanilang mga utang na ginamitan ni Renato ng pekeng pirma ni Maya ay nakapangalan na ngayon sa kanya bilang isang kasong kriminal ng falsification of documents. Sa gitna ng kanilang pagkagulat, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito si Maya, hindi ito ang kanilang mga kaibigan sa piyesta. Sino yan? Ang tanong ni Nanay Ising na may halong kaba. Mga tauhan po kami ng Sheriff's Office. Mayroon po kaming notice to vacate. Kailangan nyo na pong lisanin ang property na ito sa loob ng 24 na oras. Ang bawat hakbang ng mga lalaking nakasuot ng uniforme, bitbit ang mga karton at gamit, ay tila isang malakas na tunog ng martilyo na nagpapaguho sa mundong binuo ni Renato at Nanay Ising sa loob ng 10 taon. Ang sala na dati ay puno ng tawanan at pagyayabang noong fiesta ay balot na ngayon ng alikabok at kalituhan. Ang amoy ng panis na pagkain mula sa mga tira-tirang handa ay humahalo sa amoy ng pawis at tensyon. Habang inilalabas ng mga tauhan ng sheriff ang mamahaling telebisyon na hinulugan ni Maya, ang malaking sofa na naging saksi sa katamaran ni Renato, at ang mga dekorasyong ipinagmalaki ni Nanay Ising, tila unti-unti ring hinuhubaran ang kanilang dignidad sa harap ng kanilang mga kapitbahay. Hindi maaari ito. Mga magnanakaw kayo. Bitawan niyo ang mga gamit ko. Ang boses ni Nanay Ising ay pumapaos na sa kasisigaw habang mahigpit na nakakapit sa isang florera na tila iyon ang huling sandigan ng kanyang buhay. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ngunit ang mga tauhan ay nanatiling walang kibo.
Ma'am, may utos po ang korte. Ang property na ito ay nakapangalan na sa isang trust fund at ang lahat ng assets dito ay kinuha na bilang pambayad sa mga utang na hindi nabayaran. Ang paliwanag ng sheriff sa isang mahinahon ngunit matatag na tinig. Napatulala si Renato sa gilid. Ang folder na iniwan ni Maya ay nakabukas sa kanyang mga kamay. Ang bawat salita ng batas ay tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Hindi lang bahay ang kinuha sa kanila. Ang lahat ng perang akala niya ay mapapa sa kanya ay naglaho na parang bula. Ang mga utang na ginamitan niya ng pekeng pirma ni Maya ay bumalik sa kanya bilang isang kasong falsification at estafa. Renato, gawin mo ang paraan. Tawagan mo ang mga kaibigan mo. Ang mga taong pinakain natin kahapon. Ang utos ni Nanay Ising ay tila isang desperadong hiling. Kinuha ni Renato ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinidiyal ang numero ng kanyang mga kaibigan. At lalong-lalo na ang kanyang karelasyon, si Cindy. Ngunit ang bawat tawag niya ay napupunta lamang sa voicemail. Ang mga taong nakipag-inuman sa kanya kahapon ay tila naglaho na kasabay ng huling patak ng alak. Nang sa wakas ay sumagot si Cindy, ang tinig nito ay hindi na ang malambing na boses na narinig ni Maya sa kanto. "Who is this? Renato? Look, wag mo na akong tatawagan. Nabalitaan ko na ang nangyari sa inyo. Wala ka ng pera, wala ka ng bahay. Anong gagawin ko sa'yo? Don't be a loser, Renato. Goodbye." Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang malakas na sampal na mas matindi pa sa sampal na ibinigay ni Nanay Ising kay Maya. Napaupo si Renato sa semento. Ang kanyang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang bawat pangarap niyang maging mayaman at makapangyarihan ay nadurog sa harap ng katotohanang siya ay walang-wala na. Bakit? Bakit ginawa ito sa atin ni Maya? Ang tanong ni Nanay Ising, ang kanyang tinig ay tila isang bata na nawawala. Binigyan natin siya ng pamilya. Binigyan natin siya ng tahanan. Hindi, Nay. Ang mahinang sagot ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Siya ang nagbigay sa atin ng lahat at tinapon natin iyon. Sa paglipas ng mga oras, ang kanilang mga gamit ay nakatambak na sa gilid ng kalsada, tila mga basura na naghihintay na hakutin. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingala sila ay nagbubulungan na lamang sa malayo. Ang iba ay may halong awa, ngunit ang karamihan ay may halong panunuya. Wala nang Don Renato at Donna Ising. Tanging 2 tao na lamang sila na biktima ng sarili nilang kasakiman. Napilitan silang lumipat sa isang maliit at masikip na paupahan sa dulo ng barangay, isang silid na halos kasing laki lamang ng walk-in closet ni Maya noon. Walang aircon, walang maayos na banyo, at ang tanging amoy ay ang amoy ng kanal sa labas. Habang nag-aayos sila ng kanilang iilang natitirang gamit, naramdaman ni Nanay Ising ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang pagod at stress ay unti-unting kumakapit sa kanyang matandang katawan. Renato, ang gamot ko. Nasaan ang gamot ko? Hinalughog ni Renato ang kanilang mga bag, ngunit ang tanging nakita niya ay mga basyong lalagyan. Ang mga mamahaling gamot na binibili ni Maya ay wala na, at wala silang pera upang bumili ng bago. "Wala na tayong pera, Nay. Wala na tayong credit card," sabi ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Sa gitna ng kanilang paghihirap, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Renato mula sa isang hindi kilalang email. Isang link ng video ang naroon. Nang buksan niya ito, nakita niya si Maya. Hindi ito ang Maya na pagod at hulas. Nakasuot siya ng isang magarang winter coat. Nakatayo sa harap ng isang malaking gusali sa Toronto at may isang malapad at tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Sa likod niya, ang langit ay maliwanag at ang paligid ay puno ng bagong pag-asa. "Sana ay masarap ang inyong huling hapunan," ang sabi ni Maya sa video bago ito tuluyang natapos.
Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay tila lalong bumigat. Ngunit bago pa makapagsalita si Nanay Ising, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa gabi. Mr. Renato Salvador, mga pulis po kami. Mayroon kaming warrant of arrest para sa kasong falsification of public documents at estafa. Dito, ang bawat hininga ko ay hindi na ninanakaw ng takot. Ang bulong na yon ni Maya ay tila isang dalangin na tinangay ng malamig na hangin ng Toronto. Sa labas ng bintana ng kanyang maliit ngunit malinis na apartment, ang unang pabuya ng taglamig ay nagsisimulang mahulog. Ang mga puting talulot ng niebe ay dahan-dahang lumalapag sa kalsada na lumilikha ng isang malambot at maputing kumot sa ibabaw ng mundong hindi niya kailanman inakalang mararating. Iba ang lamig dito. Hindi ito ang lamig ng pakikitungo ni Renato o ang lamig ng puso ni Nanay Ising. Ito ay isang lamig na nagbibigay ng kalinawan. Sa loob ng 10 taon sa Pilipinas, ang pawis ni Maya ay laging may kasamang pait. Ngunit dito, ang bawat patak ng kanyang pagod bilang isang rehistradong nurse ay may katumbas na dignidad. Huminga ng malalim si Maya at dinala ang mainit na tasa ng tsokolate sa kanyang mga labi. Ang usok na nanggagaling sa tasa ay tila mga alaala ng kanyang lumang buhay na unti-unti nang naglalaho sa hangin. Sa unang pagkakataon, ang perang hawak niya ay sa kanya lamang. Wala nang kailangang bayarang utang ng sugal, wala nang kailangang bilhing mamahaling gamit para sabihan ng walang hinto ang pagrereklamo sa kabilang dako ng mundo. Sa isang masikip at madilim na selda sa Quezon City, ang tanging naririnig ni Renato ay ang paulit-ulit na pagpatak ng tubig mula sa tumatagas na gripo sa dulo ng pasilyo. Ang amoy ng kulob na hangin at semento ay tila sumasakal sa kanya. Ang kanyang suot na mamahaling polo shirt noong fiesta ay marumi na at may mantsa ng pawis, tila isang simbolo ng kanyang mabilis na pagbulusok mula sa pagiging mapagmataas patungo sa pagiging isang bilanggo. Renato, kailangan mong humanap ng paraan. Ang abogado, nasaan na? Ang bulyaw ni Nanay Ising mula sa labas ng rehas habang bumibisita. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda. Ang kanyang mga mata ay lubog na at ang kanyang balat ay tila tuyot na dahon. Wala na ang kanyang mga alahas. Naisangla na ang lahat para lamang pambayad sa paunang bayad sa abogado at para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain sa barong-barong na kanilang nilipatan. Nay, wala na tayong pera. Iniwan na ako ng lahat. Ang sigaw ni Renato, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na nauwi sa hikbi. Ang malakas na tunog ng paghampas ng kanyang kamao sa malamig na rehas ay nagbigay lamang ng sakit sa kanyang mga kamay, ngunit hindi nito nabuksan ang pinto ng kanyang kalayaan. Sa Toronto, naglalakad si Maya sa malalawak na pasilyo ng ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Dito, iginagalang siya. Tinatawag siyang Nurse Maya nang may paghanga. Isang matandang pasyente ang ngumiti sa kanya at iniabot ang isang maliit na card. "Thank you, Maya. You have healing hands," sabi ng pasyente. Napatingin si Maya sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga sugat at kalyo mula sa paglalaban ng mabibigat na kumot ni Nanay Ising pagkatapos ng kanyang shift. Ang kanyang mga kuko ay maayos na at ang kanyang balat ay malambot na muli. Ang mapagtanto na, ang mga kamay na ginamit upang pagsilbihan ang mga taong hindi marunong magpasalamat ay ginagamit na ngayon upang magbigay ng buhay at pag-asa sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Isang gabi, habang nagpapahinga si Maya pagkatapos ng kanyang duty, nakatanggap siya ng isang sulat mula sa Pilipinas. Hindi ito galing sa pamilya Salvador, kundi mula sa kanyang dating kasamahan sa ospital na si Nurse Elena. "Maya, balita ko ay nahuli na si Renato. Pero ang balita rito, sinusubukan ng abogado niya na kontakin ka.
Gusto nilang bawiin mo ang demanda kapalit ng lahat ng ari-arian na natitira sa kanila, na ang totoo ay wala naman talaga. Mag-ingat ka, dahil balita ko ay desperado na sila. May mga taong nagtatanong kung nasaan ka. Naramdaman ni Maya ang isang malamig na kaba sa kanyang batok. Akala niya ay sapat na ang karagatan sa pagitan nila upang maging ligtas siya. Ngunit ang kasakiman ni Renato ay tila may mahabang kamay na kayang abutin pati ang malalayong lugar. Sa huling bahagi ng gabi, habang naghahanda si Maya na matulog, nakarinig siya ng isang marahang katok sa kanyang pinto. Sa bansang ito, wala siyang masyadong kakilala na pupunta sa kanyang bahay sa ganitong oras. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at tiningnan ang peephole. Ang kanyang puso ay tumibok. Nang napakabilis nang makita ang isang lalaking nakatayo sa labas, suot ang isang itim na jacket at may hawak na isang envelope na may selyo ng korte mula sa Pilipinas. Paano nila nahanap ang kanyang tirahan sa gitna ng malawak na Toronto? At ano ang nakasaad sa dokumentong hawak ng lalaking ito na tila hindi aalis hanggat hindi niya binubuksan ang pinto? Miss Maya Salvador, isang legal courier po ako. Meron po akong kailangang iabot na dokumento mula sa Pilipinas na nangangailangan ng inyong personal na pagtanggap. Ang boses ng lalaki ay malamig at mekanikal. Tila walang pakialam sa bagyong sisimula ng mga papel na hawak niya. Dahan-dahang binuksan ni Maya ang pinto, sapat lamang upang makuha ang makapal na envelope. Nang lumisan ng lalaki, naiwan si Maya sa gitna ng kanyang tahimik na sala. Hawak ang isang bagay na tila nanggaling sa kailaliman ng isang madilim na nakaraan. Sa loob ng envelope, tumambad sa kanya ang isang legal na petition, isang counter affidavit, at isang kahilingan para sa spousal support. Nakasaad doon na dahil si Renato ay kasalukuyang nakakulong at walang kakayahang kumita, at dahil si Maya ay kumikita ng malaki sa ibang bansa, obligasyon ni Maya ayon sa batas na sustentuhan ng kanyang asawa at ang kanyang biyenan. Ngunit ang higit na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso ay ang isang sulat kamay na kalakip nito. Ang sulat ay galing kay Renato. Ang mga letra ay gulo-gulo, tila isinulat sa ilalim ng matinding pagmamadali at takot. Maya, mahal ko, alam kong nagkamali ako, pero sapat na ba ang pagkakakulong ko para masiyahan ka? Si nanay ay may sakit na at walang pambili ng gamot. Ikaw ang nurse, ikaw ang may pusong mapagmahal. Huwag mo kaming hayaang mamatay dito sa dumi at gutom. Kung mahal mo pa ang alaala ng tatay mo, patawarin mo ako. Isang pirma mo lang, para makuha ko ang piyansa, babaguhin ko ang lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maya. Ang bawat salita ni Renato ay tila isang lason na pilit na binabalot sa utang na loob. Ginagamit pa nito ang pangalan ng kanyang ama upang saktan siya. Dito sa Toronto, ang hangin ay malinis. Ngunit ang amoy ng kasinungalingan mula sa Pilipinas ay tila nakarating pa rin sa kanyang pintuan. Samantala, sa isang masikip na klinika sa Maynila, nakaupo si Nanay Ising sa isang sirang silya, naghihintay ng libreng konsultasyon. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamataas, ay puno na ngayon ng luha ng self-pity. Sinisiraan niya si Maya sa lahat ng taong nakikinig sa kanya sa pila. Ang manugang ko, nurse sa Canada, pinababayaan kaming mamatay sa gutom. Ang sumbong niya sa isang katabi. Pinalayas kami sa sarili naming bahay. Ganyan ang napala ko sa pagtanggap sa kanya sa pamilya namin. Walang utang na loob. Ang mga taong nakikinig ay tumatango. Hindi alam ang katotohanan sa likod ng mga salita ng matanda. Ito ang kapangyarihan ng mga kontrabida. Ang gawing biktima ang kanilang mga sarili sa harap ng mundo. Sa Toronto, dinala ni Maya ang dokumento sa kanyang abogado, isang Filipina na dalubhasa sa international family law. Habang binabasa ng abogado ang petisyon, napansin ni Maya ang isang maliit na detalye sa dulo ng pahina. Isang pangalan ng witness ang nakalagay doon, si Cindy, ang babaeng karelasyon ni Renato. Maya, sabi ng kanyang abogado, mukhang balak nilang palabasin na ikaw ang nang-iwan
at nagnakaw ng pera nila bago ka umalis. Gagamitin nila ang testimonya ng babaeng ito para sabihing biktima si Renato ng iyong abandonment. Naramdaman ni Maya ang isang matinding pagkapuot, ngunit sa halip na manginig, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Hindi na ako ang dating Maya, naiiyak na lamang sa sulok, Attorney Santos. Kung gusto nila ng laban, ibibigay ko sa kanila ang katotohanan na hindi nila kayang harapin. Dumating nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin ng opisina ng abogado. Ang kanyang muka ay hindi na bakas ang pagiging martir. Ito ay mukha ng isang babaeng marunong lumaban para sa kanyang sarili. Pag-uwi sa bahay, tinawagan ni Maya si Elena, ang kanyang tanging kaibigang naiwan sa ospital sa Maynila. Ang balitang hatid ni Elena ay nagpabago sa timpla ng gabi. Maya, mag-ingat ka. Balita ko ay may kumuha ng pribadong investigador para hanapin ang bawat butas sa buhay mo rito. At may isa pa, si Nanay Ising, dinala sa emergency room kanina. Isang malalang stroke. At hulaan mo kung sino ang tinatawagan nila para magbayad ng hospital bill. Ikaw, Maya. Sinasabi nila sa ospital na ikaw ang may pananagutan dahil ikaw ang asawa ng anak niya. Napatigil si Maya. Ang kanyang tungkulin bilang nurse at ang kanyang puso na naturuang magligtas ng buhay ay tila naglalaban sa loob ng kanyang dibdib. Habang ang tunog ng sirena ng ambulansya sa labas ng kanyang apartment sa Toronto ay maririnig, tila naririnig din niya ang bawat hingal ni Nanay Ising sa malayo. Hahayaan ba niyang mamatay ang matandang nanakit sa kanya? O babalik ba siya sa impyernong kanyang tinakasan para lamang tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang tagapagpagaling? Ang huling mensahe sa kanyang telepono ay galing sa isang hindi kilalang numero na nagpadala ng isang litrato ni Nanay Ising. Ising na nakakabit sa maraming aparato sa ospital at isang text na nagsasabing, "Ang dugo niya ay mapupunta sa iyong mga kamay kung hindi ka magpapadala ng pera ngayong gabi." Kasalanan mo ang lahat ng ito, Maya. Kung hindi mo kami iniwan sa gitna ng hirap, hindi aabutin ng ganito ang nanay. Kapag namatay siya, ikaw ang may pananagutan sa batas at sa Diyos. Ang boses ng kapatid ni Renato, na si Gina, na dati ay walang ibang ginawa, kundi ang manghingi ng pera kay Maya, ay tila isang matalim na kidlat na nanggaling sa kabilang panig ng mundo. Sa screen ng kanyang telepono, nakita ni Maya ang hitsura ni Nanay Ising. Namumutla, nakapikit, at tila nakikipaglaban sa bawat hininga sa ilalim ng isang manipis na puting kumot sa loob ng isang pampublikong ospital. Ang tunog ng mga makina sa paligid ng matanda ay tila isang malungkot na awit ng kamatayan. Dahan-dahang huminga ng malalim si Maya. Nakatayo siya sa loob ng break room ng ospital sa Toronto. Suot ang kanyang malinis na asul na scrubs. Sa kanyang harapan, ang isang maliit na bintana ay nagpapakita ng payapang kalsada na nababalot ng niebe. Ang kaibahan ng kanyang buhay ngayon, sa impyernong pilit siyang hinihila pabalik, ay tila isang mapait na biro ng tadhana. Bilang isang nurse, Gina, alam ko ang hitsura ng isang pasyenteng may stroke. Ang sagot ni Maya, ang boses niya ay walang panginginig, tila isang kalmadong sapa sa gitna ng bagyo. At bilang asawa ni Renato, alam ko rin na ang perang hinihingi niyo para sa ospital ay doble sa totoong halaga. Saan mapupunta ang sobra? Pambayad sa abogado ni Renato para makalabas siya? Napatigil ang kabilang linya. Ang katahimikan ay tila naging isang pisikal na bigat. Sa loob ng 10 taon, si Maya ang laging unang humihingi ng tawad, ang laging unang naglalabas ng pitaka. Ngunit ang Maya na nasa Toronto ay hindi na ang babaeng pwedeng takutin ng konsensya. Wala kang puso, pinababayaan mo ang biyenan mo. Ang huling sigaw ni Gina bago nito pinatay ang tawag. Nanatiling nakatayo si Maya, nakatitig sa itim na screen ng kanyang telepono. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang mga sakripisyo. Lumabas siya ng break room at bumalik sa kanyang pasyente.
isang matandang Canadian na si Mr. Henderson. Habang marahan niyang pinupunasan ang noo ng matanda at inaayos ang swero nito, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang kapayapaan. Sa pag-aalaga niya kay Mr. Henderson na walang ibang ibinibigay sa kanya kundi ang isang mahinang, "Thank you, Maya," naramdaman niya ang tunay na halaga ng kanyang propesyon. Hindi siya isang tagatustos ng kasakiman. Siya ay isang tagapagligtas ng buhay. Ang kanyang malasakit ay hindi na isang utang na kailangang bayaran, kundi isang regalong malayang ibinibigay sa mga taong marunong rumespeto. Pagkatapos ng kanyang shift, naglakad si Maya patungo sa kanyang abogado. Doon, nalaman niya ang isang twist na hindi niya inaasahan. Ang kasong isinampa ni Renato laban sa kanya para sa spousal support ay naging isang malaking bumerang. Dahil sa mga ebidensya ng pambababae ni Renato at ang pagtatangka nitong isangla ang bahay ni Maya nang walang pahintulot, ang korte sa Pilipinas ay naglabas ng desisyon na hindi karapat-dapat si Renato sa anumang suporta mula sa kanyang asawa. Ngunit ang hustisya ay may kasunod pang sorpresa. Nakatanggap si Maya ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang email. Ito ay mula kay Cindy, ang babaeng naging karelasyon ni Renato. "Maya, alam kong galit ka sa akin, pero iniwan na rin ako ni Renato matapos niyang subukang nakawin ang huli kong pera. Mayroon akong hawak na dokumento na magpapatunay na ang Nanay Ising ay matagal nang may itinatagong mana mula sa kanyang kapatid sa probinsya na hindi niya sinabi sa iyo. Ginamit niya ang pera mo habang ang sarili niyang pera ay nasa bangko at lumalaki. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng detalye. Kapalit lang ng hindi mo pagsasampa ng kaso laban sa akin bilang kasabwat ni Renato." Napatigil ang mundo ni Maya. Ang bawat gamot, bawat pagkain, at bawat luho na ibinigay niya kay Nanay Ising sa loob ng 10 taon ay isang malaking panloloko. Habang nagpapanggap na mahirap at sakitin ang matanda, mayroon pala itong sariling kayamanan na sapat na upang suportahan ang kanilang buhay. Ang bawat patak ng pawis ni Maya sa loob ng operating room, ang bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa pag-aalala sa bills, ay naging barya lamang sa harap ng katotohanan ito. Ang puot na nararamdaman niya ay tila naging isang malamig na apoy na nagbibigay ng matalas na paningin. Humarap si Maya sa kanyang abogado at ibinigay ang impormasyong nakuha niya mula kay Cindy. "Gawin niyo ang lahat ng legal na paraan, Attorney Santos. Gusto kong bawiin ang bawat sentimong kinuha nila sa akin sa pamamagitan ng panloloko. Hindi para maging mayaman, kundi para patunayan na ang kabutihan ay hindi dapat ginagawang katangahan." Habang naglalakad pauwi si Maya sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, nakaramdam siya ng isang kakaibang gaan. Ang pag-asa ay hindi na lamang isang salita. Ito ay isang realidad na hawak na niya sa kanyang mga kamay. Ngunit sa kanyang pagdating sa tapat ng kanyang apartment, nakita niya ang isang pamilyar na anino na naghihintay sa kanya sa madilim na sulok ng lobby. Isang lalaking may dalang mga bulaklak, suot ang isang uniforme na tila galing sa Pilipinas at may mga matang puno ng pagsisisi. O baka naman ay isa na namang bagong balat kayo. "Maya, pakiusap. Kausapin mo ako." Ang pamilyar na boses na yon ay tila isang multo mula sa nakaraan. Ngunit hindi ito si Renato. Ito ay ang kapatid ni Renato na si Joel, ang tanging tao sa pamilyang yon na minsan ay naging mabuti sa kanya. "Joel, anong ginagawa mo rito?" ang tanong ni Maya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang pepper spray sa loob ng bag. "Dala ko ang huling hiling ni Nanay Ising bago siya tuluyang mawalan ng malay," sabi ni Joel habang iniabot ang isang maliit na kwintas. Ang kwintas na suot ni Maya noong araw ng kanyang kasal na kinuha ni Nanay Ising bilang bayad sa kanilang tirahan. "At dala ko rin ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga ang pumatay sa tatay mo." "Bakit mo ito ginagawa, Joel? Bakit ngayon lang?" Ang boses ni Maya ay tila isang malamig na bulong
na humahalo sa ihip ng hangin sa lobby ng kanyang apartment. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng 10 taon ng panloloko. Nakatayo sa kanyang harap si Joel, ang bunsong kapatid ni Renato, na ang muka ay kakikitaan ng matinding pagod at hiya. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Maya, tila nahihiya sa bawat lihim na kanyang daladala. Dahil hindi ko na kaya ang bigat sa dibdib ko, Ate Maya, ang sagot ni Joel, habang dahan-dahang iniaabot ang isang lumang kwintas na ang ginto ay bahagyang kumupas na. Ito ang kwintas na kinuha ni Nanay sa'yo. Sabi niya ay ibinenta na niya. Pero ang totoo, itinago niya ito bilang tropeo ng kanyang pagkapanalo sa'yo. Ngunit hindi lang iyan ang kinuha niya sa'yo. Pumasok sila sa isang maliit na kafe sa tabi ng gusali. Ang amoy ng bagong giling na kape at ang mahinang tunog ng pag-uusap ng mga tao sa paligid ay tila nagbibigay ng isang pader sa pagitan nila at ng madilim na nakaraan. Ngunit nang magsimulang magsalita si Joel, ang init ng tasa sa mga kamay ni Maya ay tila naglaho. Ang tatay mo, hindi siya namatay dahil lamang sa panghihina. Hihina ng puso. Simula ni Joel, ang kanyang boses ay nanginginig. Noong gabing inatake siya, naroon si Nanay Ising. Narinig niyang balak ng tatay mo na baguhin ang kanyang huling testamento dahil nalaman niyang nilulustay ni Renato ang perang inilaan para sa iyo. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Napatigil ang paghinga ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Nang magsimulang humawak sa kanyang dibdib ang tatay mo at humingi ng tulong, nakita ni Nanay Ising ang kanyang gamot sa ibabaw ng mesa. Imbes na ibigay ito, itinago niya ito sa loob ng kanyang bulsa. Pinanood niyang mawalan ng hininga ang tatay mo habang ang asawa mo ay nasa kabilang silid. Abala sa pakikipag-usap sa kanyang karelasyon sa telepono. Ang bawat salita ni Joel ay tila isang butil ng yelo na pilit na isinisiksik sa ilalim ng balat ni Maya. Isang nakabibihing katahimikan ang namayani sa kanilang mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng isang kutsara sa sahig ng kafe ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Maya. Ang mga taong inalagaan niya. Ang mga taong pinakain niya mula sa kanyang sariling pagod. Ang mga taong iniyakan niya sa gitna ng gabi. Sila pala ang dahilan kung bakit wala na ang kanyang ama. Ang bawat gamot na ibinigay niya kay Nanay Ising, ang bawat gabing binantayan niya ang paghinga nito sa ospital, ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Inaalagaan niya ang taong pumatay sa kanyang bayani. May ebidensya ka ba, Joel? Ang tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, tuyot at puno ng galit. Inilabas ni Joel ang isang lumang voice recorder. Ang tatay mo, nagawa niyang pindutin ang recorder bago siya tuluyang nawalan ng malay. Itinago ko ito sa loob ng 10 taon dahil natatakot ako kay nanay. Pero ngayong nakita ko ang ginawa nila sa iyo at ngayong malapit na siyang mamatay, hindi ko na kayang manahimik. Hinawakan niya ang kwintas ng kanyang ina at sa maliit na pendant nito, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang nurse na maawain. Siya ay isang anak na naghahanap ng katarungan. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa recorder. Tila doon nakasalalay ang kanyang buong pagkatao. Salamat, Joel, ang tanging nasabi ni Maya. Pag-alis ni Joel, nanatili si Maya sa cafe hanggang sa magdilim ang langit sa Toronto. Ang niyebe sa labas ay nagsisimula nang bumagsak ng mas malakas. Tila sinusubukang tabunan ang lahat ng dumi ng mundo. Ngunit sa loob ng kanyang puso, ang apoy ng katarungan ay lalong nag-aalab. Tinawagan niya ang kanyang abogado sa Pilipinas. Attorney Santos, mayroon tayong bagong kaso. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay tungkol sa buhay ng tatay ko. Habang naglalakad siya pa uwi, tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa ospital sa Pilipinas. Ang screen
ay nagpakita ng mukha ni Nanay Ising. Gising na ito. Ngunit kalahati ng kanyang mukha ay paralisado na dahil sa stroke. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang mga labi ay pilit na gumagalaw. Tila may gustong sabihin. Panaya. Ang hirap na tawag ng matanda. Tumingin si Maya sa kamera. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon. Gising na pala kayo, Nanay. Mayroon po akong iparirinig sa inyo. Inilapit ni Maya ang recorder sa microphone ng kanyang telepono. Ang tunog ng boses ng kanyang ama humihingi ng tulong at ang malamig na tawa ni Nanay Ising, 10 taon na, ang nakalilipas, ay umaling-awngaw sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga mata ni Nanay Ising ay tila lalabas sa kanilang mga orbit sa matinding takot. Ang kanyang monitor sa puso ay nagsimulang tumunog ng mabilis, isang hudyat ng muling pagtaas ng presyo ng dugo. Ngunit bago pa man may makalapit na nurse sa Pilipinas, isang huling mensahe ang ibinigay ni Maya. Hindi niyo ako matatakasan, kahit sa kabilang buhay. Ngunit bago pa man maibaba ni Maya ang telepono, isang boses ang narinig niya mula sa likuran ni Nanay Ising sa ospital. Isang boses na akala niya ay nasa loob pa ng bilangguan. Maya, mahal ko, huwag kang mag-alala. Malapit na akong dumating dyan sa Canada para ayusin ang lahat. Si Renato. Nakalaya siya. At ang background na nakikita ni Maya sa screen ay hindi na ang loob ng selda, kundi ang labas ng paliparan. Maya? Mahal ko, huwag kang mag-alala. Malapit na akong dumating dyan sa Canada para ayusin ang lahat. Ang mga salitang yon ni Renato na dumaan sa speaker ng kanyang telepono ay tila isang malamig na hanging galing sa kailaliman ng lupa na nagpatayo ng balahibo sa buong katawan ni Maya. Ang background ng video call ay hindi na ang madilim at sementadong dingding ng selda, kundi ang malawak at maliwanag na lobby ng Ninoy Aquino International Airport. Nakikita ni Maya ang mga taong nagmamadali, bit-bit ang kanilang mga maleta, at ang dambuhalang anunsyo ng mga flight schedule sa likuran ng kanyang asawa. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig, hindi dahil sa niyebe sa labas, kundi dahil sa katotohanang ang taong sumira sa kanyang buhay ay muling nakawala. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang hudyat na ang kanyang payapang mundo sa Toronto ay muling dulingin ng anino ng kasakiman. Ate Maya, anong nangyayari? Ang nag-aalalang tanong ni Joel nang makita ang pamumutla ng kanyang hipag. Nakalabas siya, Joel. Nakapiyansa siya. Ang halos pabulong na sagot ni Maya. Ang kanyang isipan ay mabilis na naglalakbay. Paano ito nangyari? Ang lahat ng ebidensya ng falsification at estafa ay sapat na sana upang mabulok siya sa loob. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Cindy, ang lihim na mana ni Nanay Ising. Ginamit nila ang perang iyon upang bilhin ang kalayaan ni Renato. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Maya. Sa halip na magpadala sa takot, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Kinuha niya ang kanyang laptop at mabilis na kinontak ang kanyang abogado sa Canada. Bilang isang nurse na may magandang record at isang residente, mayroon siyang karapatang humingi ng proteksyon. Attorney Miller, kailangan ko ng emergency restraining order. Ang asawa ko, ang ex-husband ko ay papunta rito. Mayroon siyang kasaysayan ng pagnanakaw at panloloko sa Pilipinas. Ang paliwanag ni Maya, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang naghihintay ng tugon, muling pumasok sa kanyang isip ang recording na ipinarinig ni Joel. Ang boses ng kanyang ama na nagmamakaawa para sa kanyang buhay habang ang kanyang biyenan ay nanonood lamang. Ang sakit na yon ay naging isang matalas na sandata. Hindi na siya ang Maya na marupok. Siya na ngayon ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanyang ama. Nangyari nang makatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang apartment, tinitingnan ang malawak na skyline ng Toronto. Ang bawat ilaw ng lungsod ay tila isang saksi sa kanyang pagbabago. Dito,
Sa bansang ito, siya ay hindi lamang isang nurse. Siya ay isang babaeng may kapangyarihan sa sarili niyang tadhana. Ang kanyang mga daliri na dating nanginginig ay mahigpit nang nakahawak sa mga dokumentong magpapatumba kay Renato. Pagkalipas ng ilang oras, habang ang kadiliman ay tuluyan ng lumamon sa langit, nakatanggap si Maya ng isang mensahe mula sa airport security ng Toronto. Dahil sa kanyang maagang babala at sa tulong ng kanyang abogado, ang pangalan ni Renato Salvador ay inilagay sa watchlist ng immigration dahil sa kanyang mga nakabinbing kasong kriminal sa Pilipinas. Sa kabilang dako, si Nanay Icing na nasa ospital ay muling dumanas ng isa pang stroke matapos marinig ang recording. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng naging bilanggo ng sarili nitong laman. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, puno ng pagsisisi at takot. Ngunit wala na siyang boses upang humingi ng tawad. Ang bawat patak ng swero sa kanyang tabi ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang mga huling sandali sa mundong kanyang dinumihan ng kasakiman. Ngunit ang katahimikan ng gabi sa apartment ni Maya ay biglang binuwag ng isang tunog. Isang marahang kaloskos mula sa labas ng kanyang pintuan. Hindi ito ang doorbell. Ito ay ang tunog ng isang metal na kiniskis sa keyhole. Tila may sumusubok na buksan ng lock gamit ang isang pick. Napatayo si Maya. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na dinialang siyam isa-isa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, hindi upang buksan ito, kundi upang masiguro na ang security chain ay nakakabit. Sino yan? Ang tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang talim na handang sumugat. Walang sumagot. Ngunit isang pirasong papel ang isiningit sa ilalim ng pinto. Isang papel na may sulat kamay na kilalang kilala niya. Huwag kang tumawag ng pulis, Maya. Hawak ko si Joel. Kung gusto mo siyang makitang buhay, buksan mo ang pinto. Ang puso ni Maya ay tila tumigil sa pagtibok. Tiningnan niya ang kanyang telepono at tinawagan si Joel. Ngunit tanging operator lamang ang sumasagot. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na paghihirap. Ang kanyang asawa ay hindi dumating para humingi ng tawad. Dumating ito para sa huling paghihiganti. Sa labas ng pinto, narinig ni Maya ang isang mabigat na hininga at pagkatapos ay ang isang pamilyar at mapanuyang tawa. Maya, buksan mo na ang pinto. Miss na kita. Ibigay mo sa akin ang titulo, Maya. Isang pirma mo lang at pakakawalan ko ang kapatid ko. Huwag mo akong piliting gawin ang isang bagay na pagsisihan nating dalawa. Ang tinig ni Renato mula sa labas ng pinto ay wala ng bahid ng lambing. Ito ay tuyot, matalim, at puno ng desperasyon ng isang taong wala nang natitirang mawawala. Sa loob ng madilim na pasilyo ng kanyang apartment, nakasandal si Maya sa pintuan. Ang kanyang mga palad ay nakadiin sa malamig na kahoy na tila sinusubukang harangan ang kasamaan na nanggigipit sa kanya. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na kalabog na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Ito ang muling pagtatagpo na hindi niya pinangarap. Sa gitna ng kanyang pagsisikap na bumuo ng bagong buhay sa Toronto, ang nakaraan ay muling kumatok. Bit-bit ang isang inosenteng buhay bilang pain. Naalala ni Maya ang mukha ni Joel, ang tanging tao sa pamilya Salvador na naglakas loob na tumingin sa kanya ng may awa. Ang tanging nag-abot ng katotohanan. Ngayon, ang kabutihang yon ang naging dahilan ng panganib ng binata. Nasaan si Joel, Renato? Bakit pati ang sarili mong kapatid ay idinamay mo? Ang tanong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Pilit na pinipigilan ang pag-agos ng mga luha na matagal na niyang ipinangakong hindi na muling papatak para sa lalaking ito. Si Joel? Masyado siyang naging pakialamero, Maya. Gaya mo nakalimutan niya kung kanino siya dapat maging tapat. Ang sagot ni Renato, na sinundan ng tunog ng kanyang marahang pagtawa,
na tila isang kaluskos ng tuyong dahon sa semento. Isang oras, Maya. Kapag hindi ka lumabas kasama ang mga dokumento at ang susi ng vault, hindi ko na matitiyak kung makakauwi pa si Joel sa Pilipinas ng buo. Dahan-dahang lumayo si Maya sa pinto at naglakad patungo sa kanyang kusina. Sa gitna ng dilim, tanging ang liwanag mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Tumingin siya sa isang maliit na frame sa ibabaw ng mesa, ang litrato ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig na katiyakan. Ang kanyang ama ay hindi namatay upang siya ay maging biktima muli. Namatay ito upang bigyan siya ng pagkakataong lumaban. Sa gitna ng panganib, hindi siya nagpadala sa hysteria. Kinuha niya ang kanyang tablet at mabilis na tiningnan ang feed mula sa kanyang doorbell camera na konektado sa cloud. Nakita niya si Renato. Pulas ang mukha, magulo ang buhok, at may hawak na telepono. Ngunit napansin ni Maya ang isang detalye. Walang kasamang iba si Renato sa pasilyo. Ang banta nito tungkol kay Joel ay maaaring isang pananakot lamang upang mapalabas siya. Mabilis na nagpadala ng mensahe si Maya sa kanyang mga kaibigan sa Pilipinas at sa mga awtoridad sa Toronto. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa screen. Bawat pindot ay isang hakbang patungo sa pagtatapos ng labanang ito. Hindi siya ang nurse na nag-aalaga sa mga sugat ni Renato. Siya na ang nurse na mag-oopera upang tanggalin ang cancer sa kanyang buhay. Renato, ang tawag ni Maya, ang boses niya ngayon ay mas matatag na kaysa kanina. Alam kong wala sa'yo si Joel. Nakausap ko na ang mga pulis sa Maynila. Alam na nila ang kinaroroonan mo. Sumuko ka na habang may pagkakataon ka pa. Ang katahimikan sa labas ng pinto ay naging mabigat at nakabibingi. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig ni Maya ang isang malakas na tunog ng paghampas ng kamao sa pinto na sinundan ng isang galit na pagsigaw. Akala mo ba ay natatakot ako? Wala na akong babalikan sa Pilipinas. Ikaw ang kumuha ng lahat sa akin, Maya. Ang bahay, ang pera, ang dangal ko. Ngayon, kukunin ko rin ang lahat sa'yo. Nagsimulang yumanig ang pintuan sa lakas ng mga sipa ni Renato. Ang tunog ng kahoy na tila mabibiyak na ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Maya. Mabilis siyang pumasok sa kanyang silid at inilak ang pinto. Bit-bit ang kanyang telepono. Nakasalukuyan pa rin kausap ang Siyam Isa-Isa dispatcher. Nandito na siya. Sinusubukan niyang pasukin ang pinto ko. Ang ulat ni Maya, ang kanyang boses ay isang pigil na bulong sa gitna ng ingay. Sa labas, narinig ni Maya ang malakas na tunog ng pagkawasak ng lock ng kanyang main door. Ang bawat yabag ni Renato sa loob ng kanyang sala ay tila isang tunog ng paparating na kamatayan. Ang amoy ng alak at galit ay tila pumasok sa ilalim ng pinto ng kanyang silid. Maya, lumabas ka na rito. Alam kong nandyan ka. Ang malambing ngunit nakatatakot na tinig ni Renato ay nasa labas na mismo ng kanyang kwarto. Ngunit bago pa man mahawakan ni Renato ang doorknob ng kanyang silid, ang buong paligid ay nabalot ng asul at pulang liwanag mula sa labas ng bintana. Ang tunog ng mga sirena ng pulisya ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Papalapit ng papalapit. Ang kaloskos sa labas ng kanyang pinto ay biglang huminto. Isang nakabibihing katahimikan ang muling namayani. Bago pinalitan ng tunog ng mabilis na pagtakbo ni Renato patungo sa fire exit ng gusali. Napaiyak si Maya, ngunit hindi dahil sa takot. Umiyak siya dahil sa pag-asang sa wakas, ang gabi ay matatapos na rin. Ngunit sa kanyang pagtingin sa screen ng kanyang telepono, isang huling mensahe ang pumasok mula kay Joel. Isang larawan ng isang madilim na bodega at ang mga salitang, "Ate, totoo ang sinabi niya. Tulungan mo ako." Ang takot ay muling bumalik, mas matindi at mas masakit. Si Renato ay tumatakas at si Joel ay nananatiling nasa panganib. Liwanag na sana,
Ngunit muling dumilim ang langit. Ang bawat pixel sa screen ng kanyang telepono ay tila mga karayom na itinutusok sa mga mata ni Maya. Ang larawan ni Joel na nakagapos ang mga kamay at may piring sa mga mata sa gitna ng isang madilim at abandonadong bodega ay sapat na upang gumuho ang huling pader ng kanyang katatagan. Sa labas ng kanyang bintana, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulisya ay patuloy na umiikot, nagbibigay ng asul at pulang kulay sa kanyang sala. Ngunit ang tanging nakikita ni Maya ay ang kadiliman ng kinalalagyan ng kanyang bayaw. Hindi na naghintay si Maya na pumasok ang mga pulis sa kanyang silid. Mabilis siyang lumapit sa bintana at tiningnan ang kalsada. Nakita niya ang isang itim na van na mabilis na humaharurot palayo, sumisingit sa pagitan ng mga patrol car. Alam niya ang takbo ng utak ni Renato. Ang kanyang asawa ay gaya ng isang sugatang hayop na kapag na-corner ay lalong nagiging mapanganib. Attorney Miller, sabihin niyo sa mga pulis, ang lokasyon sa larawan, pamilyar yan, ang sabi ni Maya sa kanyang abogado na nasa kabilang linya. Iyan ang lumang warehouse malapit sa Pearson Airport kung saan ang mga kargamento mula sa Pilipinas ay dinidiskarga. Doon niya dinala si Joel. Ang gabi ay tila naging isang mahabang bangungot habang lulan si Maya ng sasakyan ng pulisya patungo sa dulo ng lungsod. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib. Sa bawat segundong lumilipas, naaalala niya ang boses ng kanyang ama, ang boykan ng recording at ang sakripisyo ni Joel upang maiparating sa kanya ang katotohanan. Pagdating sa bodega, ang paligid ay balot ng katahimikan na tila ba ang mismong hangin ay natatakot na gumalaw. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa malamig na semento ay lumilikha ng marahang tunog ng pagkiskis ng sapatos na umaalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Inutusan si Maya na manatili sa loob ng sasakyan, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapakali. Renato, alam naming nandyan ka. Pakakawalan mo ang bihag at itaas mo ang iyong mga kamay. Ang sigaw ng isang opisyal, ang kanyang tinig ay tila isang utos mula sa langit. Isang nakabibihing katahimikan ang sumunod bago binuwag ng isang boses na puno ng pait at desperasyon. Huwag kayong lalapit. Papatayin ko siya. Kapag hindi ako nakaalis dito ng malaya, walang uuwing Joel sa Pilipinas. Hindi na nakapagpigil si Maya. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at tumakbo patungo sa bukana ng bodega. Hindi alintana ang mga sigaw ng mga pulis na pinatitigil siya. Sa gitna ng madilim na bodega, sa ilalim ng isang nag-iisang bombilya na kumukurap-kurap, nakita niya si Renato. Hawak nito ang isang matalim na piraso ng bakal na nakatutok sa leeg ni Joel, na kasalukuyang nanginginig at hirap na hirap sa paghinga. Renato, itigil mo na ito. Ang sigaw ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may taglay na awtoridad. Wala na si Nanay Ising, Renato. Pumanaw na siya kaninang madaling araw. Napatigil si Renato. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng galit ay biglang napalitan ng isang malalim na kalituhan. Anong sinasabi mo? Tumawag ang ospital sa Maynila. Hindi na kinaya ng puso niya ang lahat ng kasalanang ginawa niyo. Ang pagsisinungaling ni Maya, isang taktika upang makuha ang atensyon ng asawa. Wala ka na ring babalikan, Renato. Ang mana, ang pera, ang lahat ng akala mong makukuha mo. Naglaho na ang lahat kasabay ng huling hininga ng nanay mo. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Renato sa bakal. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Tila ang lahat ng bigat ng kanyang mga maling desisyon ay biglang dumantay sa kanya. Ang mapagtanto na siya ay nag-iisa na lamang sa mundo. Bakit? Bakit hindi niyo ako hinayaang maging masaya? Ang tanong ni Renato, ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Pinaglingkuran mo ako, Maya. Dapat ay nanatili ka na lang sa tabi ko. Hindi pagsisilbi ang ginawa ko, Renato. Pagpapakamatay iyon, ang sagot ni Maya. Ngunit ngayon,
Pipiliin ko ang mabuhay at hindi mo na ako kailanman masasaktan. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang bitawan ni Renato ang bakal dahil sa panghihina, mabilis na sumugod ang mga pulis. Ang tunog ng pagbagsak ni Renato sa semento at ang marahang tunog ng paglock ng mga posa sa kanyang mga kamay ay tila isang hudyat na ang 10 taon ng paghihirap ni Maya ay opisyal nang natapos. Mabilis na nilapitan ni Maya si Joel at kinalas ang mga tali nito. Niyakap niya ang binata. Ang bawat patak ng kanilang luha ay tila isang paghuhugas sa lahat ng sakit at takot. Ang bawat hininga ni Joel na malaya na sa piring at busal ay tila isang musika sa pandinig ni Maya. Habang inilalabas si Renato ng bodega, dumaan ito sa harap ni Maya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Wala nang galit sa mga mata ni Maya, tanging isang malalim na awa para sa isang taong hindi kailanman natutong magmahal. Goodbye, Renato. Ang huling bulong ni Maya. Sa labas, ang araw ay nagsisimula ng sumikat, nagbibigay ng kulay ginto sa maputing niyebe ng Toronto. Ang bawat sinag ng araw ay tila isang pangako ng bagong simula. Ngunit habang tinitingnan ni Maya ang papalubog na buwan, isang huling tawag ang pumasok sa kanyang telepono mula sa Pilipinas. Isang tawag na magbibigay ng huling twist sa kanyang kwento. Maya, ito si Elena. May natagpuan kaming lihim na testamento sa loob ng una ni Nanay Ising bago siya tuluyang nawalan ng malay. At ang nakasulat doon ay hindi mo paniniwalaan. Ang hangin sa opisina ng abogado ni Maya sa Toronto ay tila mas mabigat kaysa karaniwan, puno ng tensyon at ng mga lihim na naghihintay na mabunyag. Si Maya, kasama si Joel, ay nakaupo sa harap ni Attorney Miller. Ang kanyang muka ay bakasang pagod, ngunit mayroon ding matalas na determinasyon. Sa kanilang harapan, isang lumang sobreng kulay kape ang nakalatag sa mesa. Ang selyo nito ay bahagyang nabuksan na. Ito na ang testamentong natagpuan ni Elena sa mga gamit ni Nanay Ising. Simula ni Attorney Miller, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may bigat. Nagulat kami lahat nang mabasa ito. Ayon dito, ang lahat ng ari-arian ni Nanay Ising, kasama na ang perang pinaghirapan niyang itago na dapat sana ay napunta kay Renato, ay hahatiin sa dalawa. Napakunot ang noo ni Maya. Dalawa? Sino ang isa pa? Isang bahagi ay para kay Joel, patuloy ng abogado, bilang kabayaran sa lahat ng hirap na dinanas niya sa pag-aalaga sa kanyang ina at bilang pagkilala sa kanyang kabutihan. Ang natitirang bahagi ay para sa iyo, Maya. Tila bumagal ang pag-ikot ng mundo para kay Maya. Para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga mata ay napako sa sobre, naghihintay na mabasa ang mga susunod na salita na maaaring magpabago sa lahat. Ngunit may isang kondisyon, sabi ni Attorney Miller, na nagbigay ng bagong kaba sa dibdib ni Maya. Ang kondisyon ay isinulat mismo ng kamay ni Nanay Ising, ilang araw bago siya tuluyang mawalan ng malay. Nakasaad dito na ang iyong bahagi ay ipagkakaloob lamang kung mapapatawad mo ang iyong biyenan sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo. Napatingin si Maya kay Joel na nakayuko ang ulo, tila nagpipigil ng kanyang sariling damdamin. Ang salitang patawad ay tila napakagaan sa bibig, ngunit napakabigat sa puso. Patawarin ang babaeng pumatay sa kanyang ama? Patawarin ang babaeng nagpakahirap sa kanya sa loob ng 10 taon? Patawarin ang babaeng nagnakaw ng kanyang kabataan? Sa labas, ang langit ng Toronto ay nagsimulang magpakita ng mga unang silahis ng araw. Nagbibigay ng kulay rosas sa ulap, tila naghihintay ang buong mundo sa kanyang desisyon. Hindi ko kaya, Attorney Miller, mahinang sabi ni Maya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Hindi ko mapapatawad ang taong kumuha sa akin ng ama ko. Ngunit nang lumingon si Maya kay Joel, nakita niya ang awa sa mga mata nito. Ate Maya, ang mahinang sabi ni Joel, naiintindihan ko kung bakit hindi mo kaya. Ngunit
Si Nanay Ising, bago siya tuluyang nawalan ng malay, binanggit niya ang pangalan mo. Sabi niya, Maya, sana, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung bakit pero sa tingin ko, sa huli niyang sandali, nakita niya ang kanyang mga pagkakamali. Ang mga salitang yon ni Joel ay tila isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi alam ni Maya kung paano magsisimula ng pagpapatawad. Ngunit sa pag-iisip sa kanyang ama, sa pag-iisip sa kanyang sariling kalayaan, at sa pag-iisip sa kabutihan ni Joel, isang pait na pilit na ngumiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maaring hindi ko mapapatawad ang lahat ng kanyang ginawa, sabi ni Maya. Ang kanyang tinig ay nagiging mas malakas. Ngunit maaari kong piliing huwag nang dadalhin pa ang bigat nito para sa aking ama, para kay Joel, at para sa sarili ko. Tumango si Attorney Miller. Kung ganoon, Maya, ang iyong bahagi ng mana ay mapapasa iyo. At sa pamamagitan nito, mabibigyan natin ng hustisya ang iyong ama. Nasa kanyang harapan ang mga dokumento. Ang pagpirma dito ay hindi lamang pagtanggap ng mana, kundi isang simbolo ng kanyang pagtatapos sa nakaraan at pagyakap sa isang bagong simula. Pinirmahan ni Maya ang mga papeles. Ang kanyang pirma ay malinaw at matatag. Sa Pilipinas, habang ang araw ay sumisikat na sa Maynila, si Joel ay bumisita sa puntod ng kanilang ama. Sa tabi niya, ang isang maliit na plato ng mga paboritong bulaklak ng kanilang ama ay nakalagay. Ngunit sa tabi nito, mayroon ding isang maliit na sobre na naglalaman ng isang sulat mula kay Maya. Mahal kong tatay, simula ng sulat. Natanggap ko na ang aking kalayaan. Patawarin mo ako kung hindi ko agad ito nabawi. Ngunit ngayon, nagsisimula na akong mabuhay para sa ating dalawa. Ang katarungan ay dumating na, ngunit ang kapatawaran ay isang paglalakbay na sisimulan ko. Ang nanay ni Joel, patawarin ko siya, ngunit hindi ko malilimutan ang sakit. Sa Toronto, isang bagong Maya ang naglalakad sa kalsada. Ang kanyang ulo ay mataas. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa hinaharap. Hindi na siya ang babaeng nagpapakasakit para sa iba. Siya ay isang babaeng lumaban para sa kanyang sarili. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit alam niya na sa bawat hakbang, dala niya ang aral ng nakaraan, ang halaga ng pagmamahal sa sarili, at ang lakas na mahanap sa pagpapatawad. Kahit na ito ay masakit, ang kanyang kwento ay isang patunay na kahit ang pinakamadilim na nakaraan ay maaaring magbunga ng pinakamaliwanag na hinaharap. Ang bawat sugat ay nagiging aral, at ang bawat luha ay nagiging binhi ng pag-asa. Ang buhay niya sa Canada ay hindi lamang isang bagong simula. Ito ay isang pagdiriwang ng kanyang kaligtasan at ng kanyang pagbangon. 2 taon na ang mabilis na lumipas mula nang huling humapdi ang pisngi ni Maya dahil sa sampal ng nakaraan. Ngayon, sa ilalim ng banayad na sikat ng araw ng tagsibol sa Toronto, hindi na niyebe ang bumabalot sa paligid, kundi ang pagsibol ng mga makukulay na tulip sa kanyang munting hardin. Ang bawat talulot na bumubuka ay tila isang piping saksi sa muling pagkabuhay ng kanyang sariling pagkatao. Nakatayo si Maya sa balkonahe ng kanyang bagong bahay, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Wala na ang mga kalyo ng paghihirap, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Sa kanyang tabi, ang isang liham mula sa Pilipinas ay nakapatong sa mesa. Galing ito kay Joel. Ate Maya, ang sulat ni Joel ay puno ng kapanatagan. Maayos na ang lahat dito. Ang bahagi ng manang ibinigay mo sa akin ay ginamit ko upang magtayo ng isang maliit na klinika sa ating barangay. Tinawag ko itong lunas ni Maya. Gusto kong malaman mo na namatay si Nanay Ising nang may katahimikan sa kanyang puso. Bago ang huling hininga niya, ngumiti siya nang makita ang iyong litrato. Sa tingin ko, sa wakas ay nahanap na niya ang kapatawarang hindi niya maibigkas. Napatingin si Maya sa malayo. Ang tanong na kung napatawad na ba niya ang biyenan ay wala ng bigat.
Napagtanto niya na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati o paglimot sa sakit. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng galit ang iyong bukas. Pinatawad na niya si Nanay Ising, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat si Maya sa kapayapaan. Kumusta naman si Renato? Ang balita mula kay Joel ay tila isang malupit, ngunit makatarungang biro ng tadhana. Si Renato ay nananatili sa loob ng bilangguan, hindi dahil sa galit ni Maya, kundi dahil sa sarili nitong mga kasinungalingan na unti-unting lumamon sa kanya. Wala na siyang pangalan, wala ng pera, at wala ng taong handang magpaalipin sa kanyang mga luho. Ang lalaking nangarap ng dambuhalang kayamanan ay nagtapos sa isang mundong kasing liit ng kanyang sariling konsensya. Binitawan ni Maya ang isang malalim na hininga, isang hiningang malaya at walang pasanin. Ang kanyang ama, sa kanyang gunita, ay tila nakangiti na rin. Ang hustisya para sa pagkamatay nito ay hindi nakuha sa pamamagitan ng madugong paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita na ang buhay na sinubukan nilang sirain ay mas lalong naging maningning. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang pagiging mabuti ay hindi katumbas ng pagiging martir. Ang bawat babae ay may karapatang gumuhit ng sariling hangganan. Ang utang na loob ay hindi dapat nagiging rason upang hayaang tapakan ang iyong dignidad. Sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ni Maya ay hindi ang perang nakuha niya o ang bansang narating niya, kundi ang pagtuklas na siya ay sapat na, kahit wala ang mga taong nagparamdam sa kanya na siya ay kulang. Dahan-dahang pumasok si Maya sa loob ng kanyang tahanan upang maghanda para sa kanyang duty sa ospital. Sa kanyang paglalakad, ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig ay hindi na tunog ng pagtakas, kundi tunog ng isang babaeng buong-buo na muli. Ang gabi ay natapos na, at ang umaga ni Maya ay wala ng katapusan.